spiritual. The emotional side, higher self-esteem, less depression, maybe the healing of a broken heart. The mental side naman, shifting of life perspectives. So, breaking of addictions, forming of new habits, things like that. And of course, most importantly, the spiritual side. So, deepening of your faith, deepening of your life purpose, finding out what you are meant to do here. Core. Simple said, ito'y mabuti sa iyong pagkatao, labas loob ng iyong pagkatao. Hindi ba? Reiki, let's talk about it. Reiki naman. Ano naman ito? Ito ay isang Japanese form of stress reduction and relaxation. So that means, paghihilom ng sarili mo o ng kaluluwa mo, physically, again, so natatanggal ang mga sakit sa katawan, emotionally, natatanggal ang sakit sa puso. Sarah, halimbawa, bakit ako, ang isang tao, hindi ako, halimbawa, bakit ang isang tao inuubo? Halimbawa, is there an explanation to that in the context of Reiki? Ang ubo, pwedeng manggaling sa labas. Nalamigan ka, nasobrahan ka sa, napagod ka, pero may ibig sabihin din yon energetically or non-physically. Pwede na may hindi ka masabi, may hindi ka ma-express. Kasi nandito yan, this is our center for communication. So, pwedeng may hindi ka masabi, pwedeng meron kang kinikimkim, na hindi kinikim na sama ng loob, halimbawa. Na kailangan mong i-express. At nagmamanifest ito sa ubo. Energy yun, nagko-collect, na nagiging stuck, o naiipon. Pag naipon, ang negative energy, nagre-resulta siya sa sakit. Alright. So, kapag inuubo ka, tanong mo yung sarili mo, ano ba yung hindi mo mailabas? Ano ba yung, kung na-allergic ka, for example, ina-allergy ka, ano ba yung nagiging allergic ka? Kanino ba? Ano bang sitwasyon ka nagiging allergic? And then, pag nasagot mo yan, where you go? Pag nakita mo kung halimbawa, meron akong kapitbahay na hindi ko masabihang huwag masyado malakas ang pagpapatugtog dahil hindi makatulog ang aking ina, halimbawa. I have to be able to release that para mailabas yung energy na yon. Exactly. Ayun. Okay. So yun yung mga allergies, ito yung ubo, sipon, sakit ng ulo. Importante na maintindihan natin na may physical counterpart siya. Dahil, okay, may allergens talaga, may bacteria, kaya ka nagkakasakit. Pero meron ding spiritual side na yun nga na baka may problema na mas malalim. Or can it be a combination of both? Yes. Pwede rin gano'n, ano na? Kaya minsan, kahit umiinom ka na ng medicine, minsan hindi tumatalag o pabalik-balik yung sakit. Kasi merong issue o problema na hindi physiological, mental, o kaya, di ba, emotional talaga ang problema. Hindi mo masabi sa iyong asawa yung problema. Kaya, nandito ang energies, inuubo ka. Oo. Kasi hindi lang naman tayo yung sikmura, ganun din, siguro? Oo, lahat. Ubo, sakit sa puso. Yan ang mga madalas, di ba, ng mga nararamdaman ng tao. Yung sakit sa puso, pero yung naninikip ang dibdib, halimbawa, dahil meron kang sama ng loob, o di kaya matagal mo nang kinikimkim at hindi mo masabi. Yun. Pag matagal mo nang kinikimkim, the most severe na mangyayari, magkakaroon ng strokes, heart attacks, kasi that's negative energy na naipon o naging stuck. Tapos, mag-manifest na siya physically. Dati, non-physical energy lang siya, hindi mo nakikita, pero pag palakas ng palakas, nagiging physical. So, Sarah, marami ang pumupunta sa iyo para magpagamot in this context. Magpa-reiki, Magpa-reiki, Ibig sabihin, magpabalanse. Sabi nga ng aking isang kaibigan. Because I was saying, I'm going to do an interview with Sarah. Sabi niya, maganda yan because we really have to find that balance. He was actually talking about a balance. So when I was reading the material, sabi ko, nga naman, chakras, di ba? Yung parang balanse ng tao. Okay. Kagabi at ngayong araw, sinabi ho namin na kami tatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga manunood via the Bandila Facebook and Twitter accounts tungkol sa mga ibig sabihin ng kanilang mga panaginip because you analyze dreams. Narito ang katanungan mula kay Shirin Decena. May humahabol po sa akin sa panaginip. Palagi pong akong tumatakbo kasi parang may humahabol po sa akin pero hindi ko naman makita kung ano at sino. Anong ibig sabihin nito? Okay. Unang-una, ang dreams, kahit scary, kahit nakakatakot, hindi siya dapat katakutan. Bakit? Dahil ang dreams ay laging messages na kailangan mong maintindihan tungkol sa problema o sa mga issue sa buhay mo. Okay. So itong tumatakbo, halimbawa, pero hindi naman niya alam kung sino at ano ang mahabol sa kanya. What does it mean? Kailangan tanungin ni Sharon sa sarili niya, ano ba yung insecurities na hindi niya mailabas?
Ano ba yung natatakot siyang ilabas sa sarili niya, na feeling niya masasaktan siya, hinahabol, pwede kang masaktan, di ba? Ayun. So, ano yung meron ka na natatakot kang ilabas o ipakita sa mundo? Halimbawa, umiibig siya doon sa boyfriend ng kanyang kapatid. Is that possible? Possible yun. Okay. So, ang panaginip niya, parang hinahabol siya. Alright. Mula naman kay Lida Talia, lagi akong nananaginip na lumilipad. Anong ibig sabihin ito? Ang lumilipad, pwedeng symbolic of freedom. Freedom, kalayaan, o kaya, in the astral world or in the non-physical world, wala kasing, walang limitations yun. So, anong ibig Pwedeng sabihin niya? Pag ang lumilipad panaginip ka. ay lumilipad, naghahanap siya ng liberation, ng freedom, or nandoon na siya? Pwede yun, pareho. Depende sa kanya, ano ba nangyayari sa buhay niya. Ayun. Kasi kung ikaw yung nananaginip, ikaw yung pinakamakakasagot ng tanong. Ano ba yung mga nangyayari sa paligid Yung mo? personal mong karanasan. Oo. Mula kay Lev Conwin Paramboyong, ano po ang ibig sabihin ng panaginip na walang katapusang naglalakad sa disyerto? Okay, tatanong na naman sa kanya, ano ba yung walang katapusang issue na nangyayari sa buhay niya? Ano ang ibig sabihin ng disyerto sa buhay niya? Anong It nararamdaman can be niya? what, Sarah? Halimbawa, Pwedeng tuyo ang pakiramdam. tuyo, ibig sabihin ng lalamig na halimbawa ko sa aking asawa. Pwedeng ganun. Pagod na, na. wala ng emosyon. Okay. Tapos naman yung walang katapusan na naglalakad, parang... Hindi matapos-tapos na problema. Pwede. Okay. Pero Alright. kailangan niyang i-relate sa sarili niya. Right. Mula kay Vilita Cuevas, na naginip po ako ng baha, malakas ang alon ng dagat. Anong ibig sabihin nito? Water o tubig, laging symbolic ng emosyon. So, ibig sabihin, marami siyang nararamdaman, bumabaha na medyo nalulunod na siya, pwede. Okay. At saka ang emosyon nito, pwedeng maganda at pwedeng hindi. Okay. Meron din dito, madalas ang mangyayari sa mga tao, no? Mula kay Miles Alpuerto, madalas po ako managinip ng ahas. Okay. Ahas. Kadalasan ang ibig sabihin ng ahas ay deception, a deceptive person. Pwedeng somebody who's okay. Pag harap ka, pwedeng pagkatalikod, iba na. Pero sa ibang tao, ang ibig sabihin ng ahas ay healing. Di ba yung caduceus? Yung ganon, dalawang ahas yun, di ba? So, pwede rin healing. Okay. Mula kay Jad Tagum, lagi po ako nananaginip ng dumi. Punong-puno po sa paligid ko. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? okay. Sa mga matatanda, ang sabi, pag dumi, pera daw yon. Pero, again, i-relate mo sa sarili mo. Para sa'yo, ano bang ibig sabihin ng dumi? Kung ang dumi ay things na hindi mo na kailangan, things na nakakapagpagabag sa'yo, Okay. yun. Kailangan mong tanggalin. Mga issue na kailangan mong i-release o i-let go. Alright. Ito naman ay mula kay Iya Garcia. Madalas po akong managinip ng pera. Nakakapulot po ako lagi ng barya. Maraming baryang nakahilera. What does it mean? Ibig sabihin, either gustong-gusto niyang magkapera, andun na yung desire niya, o kaya may parating na pera. So, paano dumating ang pera? Kung nakakapanaginip na siya, sabihin mo, thank you for the money na parating. O, That's how thank you claim it. Yes, you claim it. Okay. Juan Miguel Quiamno. Ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko na isa-isang nabubunot ang ngipin ko? Sabi nila, di ba? Okay. Madalas. What does it mean? Pag matatanda, again, there are two versions of it. Pag matatanda, sabi nila malapit ka nang mamatay, kailangan mo lumabas at kumagat ng kahoy. Pwede yon. May isa pa na ang ngipin ginagamit natin pang digest ng mga pumapasok. So mga ideya o mga issue na pumapasok sa buhay natin, pag nahihirapan tayong lunukin, pwedeng symbolic yon na natatanggal yung ngipin mo kasi hindi mo siya malunok, hindi mo siya I get it. masikmura. That's right. Itong mga panaginip na namamatay, nasasagasaan, parating lang sinasabi, huwag ka mag-alala, kabaligtaran yun. Is that true? Again, ikaw yung makakasagot. Yung nananaginip, yung pinaka nakakasagot, he has to learn to tune in to his inner knowing o yung intuition, Okay. yung gut feel. Ano bang ibig sabihin ng namamatay sa'yo? Pero kadalasan, pag namamatay, ibig sabihin change. Ibig sabihin pagbabago. Ayun. Okay. So, halimbawa kung ako'y nais kong ipa-analyze ang aking panaginip, I can go to you and it can help me become better as a person. I mean, base doon sa sinasabi mo that, Sarah, na babalik ka doon kung sino ka, anong core mo, ano ang iyong pakiramdam, anong nagpapaligaya sa iyo, ano ang bumagababag, what bothers you. Hindi ba? You go back to yourself. That's why dream analysis is relevant. Definitely. What was the wildest, as a last question, what was the wildest dream na isinangguni sa'yo?
muntik nang mamatay yung daddy niya. So, nagpapanik na siya. Tapos the following day, muntik na hindi, sa dream, namatay na yung daddy niya. The following day, halos mamatay na yung daddy niya. Anong ginawa mo? We just sent Reiki, distant healing. To the Okay. And what happened? Pagkatapos yung gawin yung distant healing. Okay naman. Siguro. Gumaling. Oo. Hindi naman siya na, hindi naman siya na hospital pero muntik na. Muntik na. Oo. In other words, nagkaroon ng intervention. Alright. Okay. Kagabi, tanong ka kay Robert, sabi ko, ito bang ginagawa mo ay hindi labag sa paniniwala ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano? Ito hindi babag sa mga paniniwala or gawa ng trabaho ng demonyo? What is your take? Reiki is not a conflict in faith and belief because sinachannel mo nga yung God. Pinapadaloy mo ang energy ng Diyos o ng pinakamataas na creator. Okay. You cannot practice that without faith, in other words, of a higher being. And of God. love. And love. Let's end it. Maraming salamat, Sarah. Sarah, ikaw na. No, Kuya Boy. Ito na.